Gabi na. Malamig ang ihip ng hangin na dumadampi sa balat ni Isabela Reyes, ngunit hindi ito ang dahilan ng panginginig ng kanyang buong katawan. Ang dahilan ay ang tatlong lalaking nakatayo sa dulo ng madilim na eskinita, humaharang sa kanyang daraanan. Miss, gabi na ah. Baka gusto mo ng kasama, sabi ng isa, ang boses ay garalgal dahil sa alak. Ang masangsang na amoy ng murang alak ay umaabot sa kanya, nagpapabaliktad sa kanyang sikmura. Napahigpit ang hawak ni Ara sa kanyang bag, sa loob nito ay ang kanyang cellphone at ang eleganting ballpen na regalo sa kanya ni Sir Ricardo. Ang nag-iisang paalala ng mundong gusto niyang marating, isang mundong malayo sa madilim at mapanganib na eskinitang ito. Hindi na dapat siya naglakad mag-isa. Dapat ay nagtaksi na lang siya. Ngunit umasa siya. Hanggang sa huling minuto ng kanyang overtime, umasa siyang mapapansin ni Sir Ricardo ang kanyang pagsisikap. Umasa siyang sasabihin ito, "Good job today, Ara. It's late, let me give you the ride home." Ngunit hindi iyon nangyari. Mag-isa siyang umalis ng opisina, dala ang pangarap at ang pagod. "Huwag po," halos pabulong na sagot ni Ara, dahan-dahang umaatras. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. "Huwag ngayon, pakiusap." "Huwag dito." Nagtawanan ang mga lalaki. Humakbang palapit ang isa, at sa liwanag ng nag-iisang poste ng ilaw, nakita ni Ara ang ngisi sa mukha nito. Isang ngising nagpapakita ng maruming intensyon. "Huwag ka nang mahiya, Miss Ganda." Napapikit si Ara, handa na sa pinakamasamang maaaring mangyari. Ang puso niya ay kumakaripas sa bilis, halos gusto nang kumawala sa kanyang dibdib. Ito na ba ang katapusan? Ang lahat ng kanyang pangarap, ang lahat ng kanyang pinaghirapan, maglalaho na lang ba sa isang iglap? Bigla, isang tunog ng nababasag na bote ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Napamulat si Ara. Isang anino ang mabilis na kumilos sa harap niya. Nakita niya ang likod ng isang lalaki, hindi matipuno, hindi rin matangkad, nakasuot lang ng simpleng t-shirt at maong. Sa isang kamay nito, hawak niya ang basag na bote, ang tulis ay nakatutok sa mga lalaking kanina lang ay naghahari-harian. "Tigilan niyo siya," sabi ng estranghero. Kalmado ang boses niya, pero may bigat. Sumugod ang isa sa mga lasing, ngunit mabilis itong sinalubong ng lalaki. Hindi isang suntok, kundi isang tulak. Isang malakas na tulak na nagpatumba sa lasing. Bumagsak ito sa semento. Ang dalawang natira ay nagkatinginan, tila nag-aalangan. "Umalis na kayo," sabi ulit ng tagapagtanggol ni Ara. Ibinaba niya ang hawak na bayong nagawa sa iantok, at mula roon ay dumukot pa siya ng isang bote ng alak. Hindi niya ito binasag. Hinawakan lang niya ito na parang pamalo. Isang tahimik na babala. Nagkatinginan ang dalawang natitirang lalaki, sinuklian ng tingin ang kanilang kasamahang nakahandusay, at sa huli nagpa siya. Kumaripas sila ng takbo, nilisan ang eskinita, dala ang kanilang duwag na tapang. Naiwan ang katahimikan. Tanging ang paghingal ng lalaki at ang mabilis na tibok ng puso ni Ara ang maririnig. Dahan-dahang humarap sa kanya ang lalaki. Pawisan ang kanyang mukha, may kaunting galo sa braso, pero ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. "Okay ka lang, miss?" tanong niya. Ngayon lang napagtanto ni Ara. Siya ang lalaking madalas niyang nakikitang naglalako ng lambanog sa may kanto. Ang lalaking hindi niya pinapansin dahil para sa kanya, isa lang itong ordinaryong tindero. Nahihiya, nag-iwas siya ng tingin. Nakita niya ang mga basag na bote sa sahig. Ang paninda nito, nasira dahil sa kanya. Nauutal niyang sagot. "Salamat." Pinulot ng lalaki ang kanyang bayong. "Delikado na, miss. Ihahatid na kita." Walang nagawa si Ara kundi tumango. Nagsimula silang maglakad. Tahimik. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng kanilang mga yapak sa semento. Gusto ni Ara na magpasalamat ulit, pero may pumipigil sa kanya. Ang hiya. Ang pagkailang. Ang katotohanang ang nagligtas sa kanya ay hindi si Sir Ricardo na sakay ng magarang kotse, kundi isang hamak na tindero ng lambanog. Nang marating nila ang gate ng kanyang apartment, huminto sila. "Salamat ulit," sabi ni Ara, ang boses ay mahina at formal. "Sige, pasok na ako." Hindi man lang niya tinanong ang pangalan nito. Hindi niya inalok na bayaran ang mga nabasag na bote. Mabilis siyang pumasok at isinara ang pinto, narinig niya ang pag-click ng seradura.
Sumandal siya rito at doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Luha ng takot at ngayon luha ng hiya. Matapos ang ilang sandali, pinunasan niya ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana, sa maliit na siwang ng kortina. Nandoon pa siya. Nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw. Hindi siya gumagalaw. Nakatingin lang siya sa pinto ng apartment ni Ara. Tila tinitiyak na ligtas na talaga siya sa loob bago ito umalis. 1 minuto. 2 minuto. Nang sa wakas ay nabatid niyang payapa na ang lahat, tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo, ang anino niya ay dahan-dahang nilalamon ng dilim. Napahawak si Ara sa kanyang dibdib. Isang kakaibang damdamin ang nagsimulang umusbong sa kanyang puso. Kinaumagahan, habang naghahanda para pumasok sa trabaho, bahagya pa ring mabigat ang kanyang pakiramdam dahil sa nangyari. Binuksan niya ang kanyang pinto upang umalis. Ngunit natigilan siya. Sa paanan ng kanyang pintuan, may isang maliit at malinis na bote ng lambanog. Nakatali sa liig nito ang isang maliit at nakatuping papel. Napakunot noo si Ara. Yumuko siya para damputin ito. Dahan-dahan niyang binuklat ang papel. Simple lang ang sulat kamay. 2 salita lang ang nakasulat. Ingat ka palagi. Itinago ni Ara ang maliit na bote ng lambanog sa ilalim ng kanyang kama, sa pinakasulok kung saan nag-ipon ang alikabok at mga bagay na kinalimutan na. Hindi ito bagay sa kanyang maayos at minimalistang apartment. Hindi ito bagay sa buhay na pilit niyang binubuo para sa sarili. Ang maliit na sulat na "Ingat ka palagi" ay itinupi niya at isinuksok sa pitaka. Isang lihim na paalala ng isang gabing gusto na niyang ibaon sa limot. Sa opisina, pilit niyang ibinalik ang kanyang focus. Ang Velena Corporation ay isang mundong malayo sa madidilim na eskinita. Dito, ang hangin ay amoy mamahaling pabango at bagong brew na kape. Ang mga sahig ay makintab at ang bawat tao ay gumagalaw ng may layunin. Ito ang kanyang mundo. O, ang mundong pinapangarap niyang maging kanya balang araw. Ara, good job on the preliminary report for the Cebu expansion. Isang boses ang pumukaw sa kanya. Napatingala si Ara. Si Sir Ricardo Villena. Nakatayo sa tabi ng kanyang cubicle, nakangiti. Ang ngiting iyon ay kayang tumunaw ng kahit anong pag-aalala. Suot niya ang isang perpektong plansadong business suit, at ang pabango niya ay naghahatid ng otoridad at karisma. Salamat po, sir, halos mautal si Ara. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. As presented it during the board meeting this morning. They were impressed. You made me look good, dagdag pa ni Ricardo, at bahagya itong kumindat. Keep it up. Sa simpleng mga salitang iyon, pakiramdam ni Ara ay lumulutang siya sa alapaap. Ang lahat ng takot at pag-aalinlangan mula kagabi ay biglang naglaho. Ito ang kumpirmasyong kailangan niya. Ang kanyang pagsisikap ay napapansin. Tama ang landas na tinatahak niya. Ngunit ang alapaap na kanyang kinalulutangan ay biglang naglaho ng isang figura ang lumitaw sa likod ni Sir Ricardo. Si Katrina Gonzales. Ang kanyang magandang mukha ay kasing perpekto ng dati, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Ara. Nakasuot ito ng isang pulang dress na sumisigaw ng kapangyarihan at kayamanan. Ricky, darling, kanina pa kita hinihintay sa opisina mo, sabi ni Katrina, ang boses ay matamis ngunit may bahid ng yelo. Ipinulupot niya ang kanyang braso sa braso ni Ricardo sa paraang nagpapakita ng pag-aari. Ang ngiti ni Ricardo ay hindi nagbago. Just commending is thy best secretary for job well done. Right, Ara? Napalunok si Ara. Tumango lang siya, hindi makapagsalita. Ang titig ni Katrina ay parang libo-libong karayom na tumutusok sa kanya. Isang tahimik na babala. Isang malinaw na mensahe. Let's go, darling. We have lunch reservations, sabi ni Katrina, hinihila na si Ricardo palayo. Bago sila tuluyang umalis, muling lumingon si Katrina kay Ara. Isang tingin mula ulo hanggang paa, na may kasamang bahagyang pag-ismid. Naiwan si Ara na nakaupo, ang kaninang saya ay napalitan ng pamilyar na kaba. Tanghalian. Nawalan ng gana si Ara na kumain sa mamahaling cafe, kung saan karaniwang kumakain ang mga empleyado. Naglakad siya sa labas, naghahanap ng kahit anong simpleng karinderya. Kailangan niya lang ng hangin.
At doon, sa isang maliit na kainan sa kabilang kalsada, nakita niya siya. Si Marco de la Cruz. May buhat-buhat siyang 2 bayong na puno ng mga bote ng lambanog, inihahatid sa may-ari ng karinderya. Suot pa rin niya ang simpleng t-shirt at maong. Pawisan siya dahil sa sikat ng araw, ngunit may ngiti sa kanyang labi habang nakikipag-usap sa matandang may-ari. Nang matapos siya, nagtama ang kanilang mga mata. Agad na umiwas ng tingin si Ara. Huli na. Nakita na siya ni Marco. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya, may daladalang pag-aalinlangan sa kanyang mga hakbang. Miss Ara, di ba? Tanong niya. Naaalala pala nito ang pangalan niya mula sa na suot niya kagabi. Isabella, mabilis na pagtatama ni Ara, na tila ba ang paggamit ng kanyang buong pangalan ay maglalagay ng distansya sa pagitan nila. Pero Ara na lang. Kumusta ka? Okay ka na ba talaga? Tanong ulit ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng sinserong pag-aalala. Okay lang. Salamat ulit kagabi, sagot ni Ara, ang boses ay formal. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Upang basagin ito, itinuro ni Marco ang isang tindahan sa tabi. Gusto mo ng soft drinks? Mainit ngayon. Sagot ko na. Bago pa man makatanggi si Ara, nakatawid na si Marco at bumili ng 2 bote ng malamig na soda. Inabot niya ang isa kay Ara. Nagdadalawang isip man, tinanggap na rin ito ni Ara. Salamat, sabi niya. Wala iyon, sagot ni Marco, umupo sa isang bangkong kahoy sa labas ng karinderya. Umupo na rin si Ara, maingat na pinapanatili ang distansya. Trabaho mo dyan sa malaking building, tanong ni Marco, itinuturo ang Vilena Corp. Secretary ako. Kaya pala laging formal ang suot mo, sabi ni Marco na may kasamang ngiti. Ako naman, ito. Tuloy lang ang benta ng lambanog. Pamana pa to ng tatay ko. May pagmamalaki sa kanyang boses nang binanggit niya ang kanyang produkto. Mukhang mahirap na trabaho yan, sabi ni Ara, hindi alam kung ano pa ang sasabihin. Lahat naman ng trabaho mahirap, sagot ni Marco. Pero masarap sa pakiramdam kapag alam mong pinaghirapan mo. Ikaw, masaya ka ba sa trabaho mo? Natigilan si Ara sa tanong. Masaya ba siya? O masaya lang siya sa ideya ng trabaho niya? Biglang nagring ang kanyang cellphone. Nang makita niya ang pangalan sa screen, agad siyang napatayo. Sir Ricardo calling. Excuse me, sabi niya kay Marco, ang tono ay biglang nagbago, mas formal, mas apurado. Tumalikod siya at sinagot ang tawag. Yes, Sir Ricardo. Opo. Okay po. Pabalik na po ako. Nang humarap siyang muli kay Marco, hawak na niya ang kanyang bag, handa nang umalis. Pasensya na, kailangan na ako sa opisina. Salamat dito sa soft drinks. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang tumawid pabalik, iniwan si Marco na mag-isang nakaupo sa bangko, hawak ang hindi pa nababawasang bote ng soda. Saglit siyang lumingon habang naglalakad palayo. Nakita niya ang pagyuko ni Marco. Nakita niya ang bahagyang pagkawala ng ngiti sa mga labi nito bago ito pilit nang umiti ulit sa sarili at uminom mula sa bote. May kung anong kumirot sa dibdib ni Ara, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Trabaho lang, sabi niya sa sarili. Kailangan kong mag-focus. Pagbalik niya sa kanyang desk, isang katrabaho ang sumalubong sa kanya. Ara, pinapatawag ka ni Ma'am Katrina. Nasa opisina niya. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Ang kabang kanina niya pa nararamdaman ay bumalik ng may doble-dobleng lakas. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa opisina ni Katrina. Kumatok siya. Pasok. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Katrina na nakaupo sa likod ng isang malaking mesa, nakahalukit-kit. Walang ibang tao sa loob. Isinara ni Ara ang pinto sa kanyang likuran. Ma'am. Tumayo si Katrina at dahan-dahang lumapit sa kanya, ang bawat hakbang ay may bigat. Huminto ito sa mismong harap ni Ara. I'll make this quick, Isabella, sabi ni Katrina, ang bawat salita ay mabagal at malinaw. I saw how you look at and defiant. I saw how he looks at you. Itinaas ni Katrina ang kanyang kamay at hinaplos ang kwelyo ng blouse ni Ara, na tila inaayos ito. Ngunit ang kanyang hawak ay malamig at ang kanyang mga mata ay nagbabaga.
Alam mo ang pwesto mo sa kumpanyang ito. Huwag mong subukang lumampas sa linya. Because I assure you, you won't like what happens when you do. Ang amoy na nag-uumasim na tuba at lumang kahoy ang bumati kay Marco de la Cruz pagpasok niya sa kanilang maliit na distillery. Para sa iba, ito'y amoy ng alak. Para sa kanya, ito'y amoy ng pinaghalong pag-asa at pagkabigo. Dito sa lugar na ito binuo ng kanyang ama ang kanilang mga pangarap at dito rin sa lugar na ito, unti-unti niyang nararamdamang guguho ang lahat. Umupo siya sa isang lumang silyang yantok sa harap ng isang mesang puno ng mga papel. Hindi ito mga order form o resibo ng benta. Ito ay mga sulat. Mga sulat na may pulang selyo, mga salitang nakabold at malalaki, final demand, notice for reclosure. Bawat isang papel ay parang isang dagok sa kanyang sikmura. Pinagpawisan niya ang bawat bote ng lambanog na kanyang ibinebenta, ngunit ang kanyang kinikita ay sapat lang para sa pang-araw-araw. Ang utang na iniwan ng kanyang ama ay isang malaking alon na anumang oras ay handa siyang lunurin. Napapikit si Marco at sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha ng kanyang ama. Naalala niya noong bata pa siya, ang magaspang na kamay ng kanyang ama na gumagabay sa kanya kung paano isalin ang bagong ferment na tuba sa mga tapayan. Dito, Marco, sabi nito, sa bawat patak ng lambanog na ito, naroon ang puso ng ating pamilya. Huwag mo itong pababayaan, anak. Ito ang ating yaman. Ang yaman na iyon ay siya na ngayong nagiging dahilan ng kanyang paghihirap. Ang pangakong binitiwan niya sa kanyang ama bago ito pumanaw ay parang kadenang nakapulupot sa kanyang leeg. Pinilit niyang alisin ang mga alaala sa kanyang isip. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang magbenta. Nag-ayos siya ng kanyang mga paninda at isinakay ang mga ito sa kanyang lumang tricycle. Habang nagmamaneho sa maingay na kalsada ng Maynila, hindi niya maiwasang mapadaan sa sentro ng negosyo. Sa distrito kung saan nagtataasan ang mga gusaling salamin, tila mga modernong toreng hindi abot kamay. At sa gitna ng lahat ng iyon, naroon ang gusali ng Villena Corporation. Kusang humina ang takbo ng kanyang tricycle. Itinabi niya ito sa gilid, sa tapat ng isang parke, at mula roon ay tinanaw niya ang gusali. Ang gusali kung saan nagtatrabaho si Ara. Naalala niya ang pag-uusap nila kahapon. Ang paraan ng pagtatama nito sa pangalan niya, Isabela. Ang biglaang pagbabago ng kanyang kilos nang tumawag ang boss niya. Nakita niya ang linya sa pagitan ng kanilang dalawang mundo. Siya ay nasa lupa, nagbebenta ng alak sa ilalim ng sikat ng araw. Si Ara ay nasa itaas, sa isang malamig na opisina, abot kamay ang mga bituin. Ngunit kahit gaano kalayo, hindi niya mapigilang umasa. Umaasang masisilayan man lang niya ito. At parang dininig ang kanyang dasal. Sa entrance ng gusali, nakita niya si Ara na kalalabas lang, kasama ang lalaking tumawag sa kanya kahapon. Ang boss niya. Si Sir Ricardo. Nakatayo si Marco mula sa malayo, isang hindi nakikitang anino. Nakita niya ang pagtawa ni Ara. Nakita niya kung paano ito tumingin sa lalaki, isang tingin ng paghanga, ng pangarap. At pagkatapos, nakita niya ang pinakamasakit sa lahat. May inilabas na maliit at eleganteng kahon si Ricardo mula sa kanyang coat. Ibinigay niya ito kay Ara. Nakita ni Marco ang dahan-dahang pagbukas ni Ara sa kahon. Kahit mula sa malayo, kitang-kita niya ang kislap sa mga mata nito. Isang kislap na hindi niya kailanman maibibigay. Napayukom ang mga kamao ni Marco. Ano ang laman yon? Isang mamahaling ballpen? Isang alahas? Hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang pakiramdam na dala niyon. Ang pakiramdam na si Ara ay espesyal. Ano ang kaya niyang ibigay? Isang bote ng lambanog? Isang sulat na may 2 salita? Napakaliit. Napakasimple. Biglang nakaramdam si Marco ng hiya sa sarili. Umatras siya, pabalik sa kanyang tricycle. Gusto na niyang umalis, kalimutan ang kanyang nakita, kalimutan si Ara. Ngunit habang hawak niya ang manibela, isang bagong damdamin ang pumalit sa hiya. Determinasyon. Hindi siya susuko. Hindi niya kayang tapatan ang yaman ng lalaking iyon. Pero kaya niyang ipakita ang isang bagay na baka wala ito. Ang katapatan. Ang puso. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Isang paraan para mapansin siya ni Ara. Hindi bilang isang hamak na tindero na nagligtas sa kanya,
kundi bilang si Marco. Bilang isang tao. Pinaandar niya ang kanyang tricycle, mas mabilis ngayon, mas mailayunin. Gagawa siya ng paraan. Mag-iisip siya. Magtatrabaho siya ng doble. Bumalik siya sa kanilang lugar, ang isip ay puno ng mga plano, ng bagong pag-asa. Ngunit pagdating niya sa kanilang bahay, isang babae ang naghihintay sa kanya. Isang babaeng nakapormal na kasuotan, may dalang folder. Hindi niya ito kilala. Marco de la Cruz, tanong ng babae, ang boses ay walang emosyon. Ako nga po, sagot ni Marco, bumaba mula sa tricycle. I'm from the bank's legal department, sabi ng babae, at sa mga salitang iyon pa lang, nanlamig na ang buong katawan ni Marco. This is the final notice regarding your outstanding loan. Inabot nito ang isang sobre. Nanginginig ang mga kamay ni Marco nang kunin niya ito. Dahan-dahan niyang binuksan. Ang mga salita ay malinaw at brutal. Failure to settle the full amount within 30 days will result in the immediate foreclosure and seizure of the property listed as collateral. 30 araw. Ang lahat ng pag-asang kanina lang ay namumuo sa kanyang dibdib ay biglang naglaho, pinalitan ng isang malamig at mabigat na takot. Tumingala siya mula sa sulat. 30 araw, halos pabulong niyang tanong. Tumango ang babae, ang mukha ay walang mababakas na awa. The clock starts ticking today, Jim de la Cruz. Good day. Tumalikod dito at umalis, iniwan si Marco na nakatayo sa ilalim ng sikat ng araw, hawak ang papel na siyang hatol sa kinabukasan ng kanyang pamilya. 30 araw para gumawa ng milagro. Ang banta ni Katrina ay parang isang malamig na anino na bumuntot kay Ara sa loob ng ilang araw. Bawat ngiti ni Sir Ricardo, bawat pag-uusap nila na higit pa sa trabaho, ay may kasamang kaba. Ngunit ang pangarap ay mas malakas kaysa sa takot. At si Ricardo Villena ay isang napakagaling na manghahabi ng pangarap. Isang Biyernes ng hapon, ang halos paubos na ang mga empleyado, lumapit si Ricardo sa kanyang cubicle. Ara, can you stay for a few more minutes? May ipapakiusap lang sana ako, sabi niya, ang boses ay mahina at tila personal. Agad na tumango si Ara, ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Sige po, sir. Walang problema. Hinintay nilang makaalis ang huling empleyado bago muling nagsalita si Ricardo. Isinara niya ang pinto ng kanilang department na nagbigay ng pakiramdam ng privacy at lihim. Lumapit siya at sumandal sa gilid ng mesa ni Ara. I need a favor, he began, his voice dropping to a confidential tone. A personal one. At kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan ko. At sa lahat ng tao dito, Ara, ikaw ang pinagkakatiwalaan ko. Ang mga salitang iyon ay musika sa pandinig ni Ara. Ang lahat ng babala ni Katrina ay tila nabura. Ito na. Ito na ang patunay na espesyal siya sa paningin ni Ricardo. Ano po iyon, sir? Huminga ng malalim si Ricardo, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang peking lungkot. May isang lumang file sa archives. Isang project file mula maraming taon na ang nakalipas. It's the personal memento. May kinalaman sa isang taong mahalaga sa akin na nawala na. Tumingin siya sa malayo na para bang may inaalala. Gusto ko sanang kunin para sa akin lang. Pero kung dadaanin ko sa official process, dadaan sa maraming tao. Magiging usap-usapan. Ayoko sanang maging ganoon. You understand, right? Napatitig si Ara sa mukha ni Ricardo. Nakikita niya ang sakit sa mga mata nito, ang pagsusumamo. Paano siya tatanggi? Ito ang pagkakataon niyang ipakita ang kanyang loyalty. Ang kanyang halaga. Naiintindihan ko po, mabilis niyang sagot. Ano po ang kailangan kong gawin? Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Ricardo, isang ngiti ng tagumpay na hindi napansin ni Ara. Simple lang. Alam mo ang access code sa archives. Kailangan mo lang hanapin ang file na ito, sabi niya, iniaabot ang isang maliit na papel na may nakasulat na project code. Kunin mo ang folder. Huwag kang mag-log sa record book. Just get it and bring it to me. No one has to know. Nagkaroon ng bahagyang pag-aalinlangan sa isip ni Ara. Labag ito sa patakaran. Isang malaking paglabag. Kung mahuli siya, maaari siyang matanggal sa trabaho.
Ngunit nang tumingin siya ulit kay Ricardo, nakita niya ang tiwala sa mga mata nito. Tiwala sa kanya. Sige po, sir. Ako na po ang bahala. Ang lakad patungo sa basement, kung nasaan ang archives, ay parang isang walang katapusang paglalakbay. Bawat hakbang ay may kasamang kaba at pananabik. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila mas lalong lumamig. Inilagay niya ang access code. Bumukas ang mabigat na pinto. Ang amoy ng lumang papel ang sumalubong sa kanya. Libo-libong mga folder ang nakahanay sa mga metal na estante, mga kwento ng kumpanya na natutulog sa katahimikan. Gamit ang flashlight ng kanyang cellphone, hinanap niya ang section na nakasaad sa papel. Nandoon nga. Isang manipis na folder na may nakasulat na code. Walang pangalan. Walang petsa. Kinuha niya ito. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Mabilis siyang lumabas, isinara ang pinto, at tiniyak na walang nakakita. Bumalik siya sa kanilang department. Naghihintay si Ricardo, nakatayo malapit sa bintana, nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Sir, tawag ni Ara. Humarap ito, at nang makita ang folder sa kanyang kamay, isang ngiti ng ginhawa ang gumuhit sa mukha nito. Kinuha niya ito mula kay Ara. Salamat, Ara. You don't know how much this means to me. Hinawakan ni Ricardo ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay tila kuryenteng gumapang sa buong braso niya. Tinitigan siya nito sa mata. I won't forget this. I owe you one. Napatulala lang si Ara. Pakiramdam niya ay tumigil ang oras. Ang lahat ng kanyang pangarap at pag-asa ay nagkatotoo sa sandaling iyon. Ang pagtitiwala ng lalaking hinahangaan niya ay nasa kanya. Binitawan ni Ricardo ang kanyang kamay, at kasabay nito, tila bumalik sa realidad si Ara. Umuwi ka na. Mag-ingat ka sa daan, sabi ni Ricardo, bago tumalikod at pumasok sa sarili nitong opisina, dala ang folder. Naiwan si Ara na nakatayo, ang isip ay lumilipad. Hindi niya napansin ang pagbabago sa ekspresyon ni Ricardo pagtalikod nito, mula sa pagiging malambing, naging malamig at kalkulado. Habang naglalakad pa uwi, pakiramdam ni Ara ay naglalakad siya sa ibabaw ng mga ulap. Ang takot na naramdaman niya sa archives ay napalitan ng isang matinding kilig. Pakiramdam niya, kasabwat siya sa isang lihim, isang espesyal na lihim sa pagitan nila ni Ricardo. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno, nakita niya ang isang pamilyar na figura. Si Marco. Nakatayo sa tabi ng kanyang tricycle, tila may hinihintay. Nang makita siya nito, nagsimula itong maglakad palapit sa kanya. Ara, tawag nito, may ngiti sa mga labi. Ngunit ang ngiti ay unti-unting naglaho nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Ara. Gabi na. Nag-overtime ka na naman, tanong ni Marco. May tinapos lang, mabilis na sagot ni Ara, iniisip kung paano tatapusin ang pag-uusap. Napansin ni Marco ang kakaibang kislap sa mga mata ni Ara. Isang kislap na hindi niya pa nakikita dati. At napansin din niya ang bakas ng pagkabalisa sa ilalim nito. Isang bagay ang hindi tama. Mukhang may problema ka, dahan-dahan niyang tanong. Wala. Bakit mo naman nasabi, depensa ni Ara? Tinitigan siya ni Marco, ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng pag-aalala. Hindi ko alam. Pero nararamdaman ko lang. Huminga siya ng malalim bago nagsalita ulit. Mag-ingat ka sa kanya, Ara. Napakunot noo si Ara. Sino? Sinong kanya? Ang boss mo, sagot ni Marco, ang boses ay direkta. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Natigilan si Ara. Ang mga salitang iyon ay parang isang batong ibinato sa kalmadong tubig ng kanyang nararamdaman. Biglang bumalik ang babala ni Katrina. At ngayon, pati ba si Marco? Isang tindero ng lambanog, ano ang alam niya sa mundo ni Ricardo Villena? Isang inis ang biglang umakyat sa kanyang dibdib. Inis na nag-ugat sa katotohanan kahit siya ay may bahagyang pagdududa. Ngunit ayaw niya itong aminin. Ano bang alam mo, mataray niyang sagot. Huwag mo ngang pinagsasalitaan ng ganyan ang boss ko. Mabait siyang tao. Marami siyang tiwala sa akin. Nakita ni Ara ang sakit sa mga mata ni Marco dahil sa kanyang sinabi, ngunit hindi niya ito pinansin. Pasensya na kung yon ang tingin mo, mahinang sabi ni Marco, umatras ng isang hakbang. Gusto ko lang mag-ingat ka.
Hindi ko kailangan ng paalala mo, sabi ni Ara, ang boses ay malamig. Kaya ko ang sarili ko. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Iniwan si Marco na nakatayo. Ang mga salitang gusto pa sanang sabihin ay nanatili na lang sa kanyang lalamunan. Pagdating ni Ara sa kanyang apartment, isinara niya ng malakas ang pinto. Sumandal siya rito, ang inis ay napalitan ng pagkalito. Bakit niya nasabi iyon kay Marco? Si Marco na nagligtas sa kanya. Si Marco na wala namang ibang ginawa kundi magpakita ng pag-aalala. Iwinaksi niya ang isiping iyon. Inggit lang si Marco. Inggit lang sila lahat. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang regalo ni Ricardo, ang mamahaling ballpen. Binuksan niya ang kahon. Ang kintab ng ginto sa ballpen ay sumasalamin sa ilaw ng kanyang apartment. Hinawakan niya ito. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay nagpapatunay na ito ay totoo. Ang tiwala ni Ricardo ay totoo. Ngumiti siya. Tama ang kanyang ginawa. Tama ang kanyang pinili. Habang hinahaplos ang makinis na balat ng ballpen, hindi niya alam na sa loob ng opisina nito, binubuksan ni Ricardo ang folder na kanyang kinuha. Hindi niya nakita ang ngisi sa mukha ni Ricardo, isang ngisi na walang bahid ng anumang alaala o lungkot. Isa itong ngisi ng isang manlalaro na nakakuha ng isang mahalagang piyesa sa kanyang laro. Inilabas niya ang kanyang cellphone at nagdial. Nasa akin na ang unang bahagi, sabi ni Ricardo sa kausap sa kabilang linya. Madali lang pala siyang gamitin. She's more naive than I thought. Lumipas ang ilang araw na tila ba nakalutang sa alapaap si Ara. Bawat pagbati sa kanya ni Ricardo ay may kasamang lihim ng ngiti. Bawat pag-uutos nito ay parang isang pribilehiyong ibinibigay lang sa kanya. Ang alaala ng hawak nito sa kanyang kamay at ang mga salitang ikaw ang pinagkakatiwalaan ko ay naging kanyang kalasag laban sa anumang pagdududa. Kahit ang mga salita ni Marco ay pilit niyang iwinaksi. Ano nga bang alam niya? Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Ngunit ang alapaap na kanyang kinalulutangan ay maihangganan. At ang pagbagsak ay biglaan at matindi. Lunes ng umaga. Abalang-abala ang lahat. Ang tunog ng mga keyboard, mga telepono, at mahihinang usapan ay lumilikha ng pamilyar na himig ng isang produktibong araw sa Villena Corporation. Abot tenga ang ngiti ni Ara habang inaayos ang schedule ni Sir Ricardo. Bigla, isang malakas na kalabog ang pumunit sa himig na iyon. Napatingala ang lahat. Sa gitna ng department, nakatayo si Katrina Gonzales. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit. At sa ibabaw ng mesa ni Ara, nakabagsak ang isang pamilyar na folder. Ang manipis na folder na kinuha ni Ara mula sa archives. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila huminto sa pagdaloy. Paano? Paano niya nalaman? So, nagsimulang magsalita si Katrina. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng lason, sapat na para marinig ng lahat ng nasa paligid. Ito pala ang bago mong libangan, Isabella. Ang paghalungkat sa mga gamit na hindi sayo. Nagsimulang magbulungan ang mga katrabaho ni Ara. Ang iba'y nag-iwas ng tingin, ang iba ay hindi maitago ang pagkagulat at interes sa nangyayari. Hindi ko po maintindihan, ma'am, nanginginig na sabi ni Ara, tumatayo mula sa kanyang upuan. Huwag ka nang magmaang-maangan, sigaw ni Katrina, ang kalmadong maskara ay biglang nawala. Akala mo ba hindi ko malalaman? You think you're special. Nasa'yo na ang atensyon ni Ricky. Let me tell you what you are. Lumapit si Katrina, ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa mismong harap ni Ara. Isa ka lang desperadang ahas. Isang manggagamit na gagawin ang lahat para lang umangat. Hindi po totoo yan, depensa ni Ara, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Inutusan lang po ako. Inutusan, tumawa si Katrina, isang tawang walang saya. At sumunod ka kaagad? Ganoon ka na ba kadesperada para sa atensyon niya? Bago pa man makasagot si Ara, isang malakas na tunog ang umalinggaw sa buong opisina. Pak! Ang sampal ni Katrina ay tumama sa pisngi ni Ara ng buong lakas. Naramdaman ni Ara ang hapdi, ang init, at pagkatapos, ang matinding kahihiyan. Tumahimik ang lahat. Maging ang bulungan ay natigil. Ang lahat ng mga mata ay nakatutok sa kanya, puno ng awa, panghusga, at pagkamausisa.
Nakatayo lang si Ara, tulala, ang pisngi ay namumula at nanginginit. Pakiramdam niya ay gusto niyang magpalamon sa lupa. Katrina, tama na. Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Si Ricardo. Nakatayo ito sa may entrance ng department, ang mukha ay seryoso. Lumakad ito palapit sa kanila. Akala ni Ara ay ililigtas siya nito. Akala niya ay ipagtatanggol siya. Hinawakan ni Ricardo si Katrina sa braso. This is not the place for this. Tumingin siya kay Ara, at sa isang saglit, nakita ni Ara ang pag-asa. Ngunit ang mga salitang lumabas sa bibig nito ang siyang tuluyang dumurog sa kanya. It was my fault, Katrina. I asked her for a favor, sabi ni Ricardo, nakatingin sa kanyang fiance. At pagkatapos, lumingon siya sa mga empleyadong nakatingin sa kanila at idinagdag, pasensya na sa eksena. Ara is a good employee. She's just naive. Hindi niya naiintindihan ang sitwasyon. Naive. Ang salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa sampal. Hindi siya ipinagtanggol. Ipinamukha lang ni Ricardo sa lahat na siya ay isang uto-utong empleyado na walang alam. Isang tanga. Hindi na nakayanan ni Ara. Tumakbo siya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Tumakbo lang siya palayo sa mga matang mapanghusga, palayo sa peking pagtatanggol ni Ricardo, palayo sa kahihiyang nararamdaman niya. Nagkulong siya sa loob ng isang cubicle sa banyo. Doon, sa malamig at tahimik na lugar na iyon, humagulgol siya. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Ang sakit sa kanyang pisngi ay walang-wala kumpara sa sakit sa kanyang puso. Pinagtaksilan siya. Ginawa siyang katawa-tawa. Tumingin siya sa salamin. Nakita niya ang kanyang sarili, ang gusot na buhok, ang namumugto at pulang mga mata, at ang malinaw na pulang marka ng palad ni Katrina sa kanyang pisngi. At sa likod ng lahat ng iyon, naaalala niya ang sinabi ni Marco. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Pinunasan niya ang kanyang mga luha ng maihalong galit. Galit kay Katrina. Galit kay Ricardo. At higit sa lahat, galit sa sarili. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Nanginginig niya itong kinuha, iniisip na baka si Ricardo ito, tumatawag para magpaliwanag. Ngunit hindi. Isang text message. Mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Binuksan niya ito. Maikli lang ang mensahe, ngunit sapat na para manindig ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Alam ko ang ginagawa ni Ricardo. Mag-iingat ka. Ang bilang ng mga araw ay parang buhangin na mabilis na nauubos sa pagitan ng mga daliri ni Marco. 25 araw na lang. Pagkatapos 20. Hanggang sa wala nang natira. Ang bawat paggising sa umaga ay may kasamang bigat sa dibdib, isang pamilyar na kaba na hindi nawawala. Ang distillery ng kanilang pamilya, na dati isang lugar ng masasayang alaala, ay naging isang malaking paalala ng kanyang papalapit na kabiguan. Kailangan kong gumawa ng paraan, bulong niya sa sarili, habang nakatitig sa mga tapayang puno ng tuba. Ang benta niya ay halos hindi sumasapat. Kailangan niya ng malaking pera at kailangan niya ito ngayon. Sa kanyang desperasyon, naalala niya ang isang lumang bowl ng kanyang ama na nakatago sa maliit na bodega. Baka may naiwan itong kung anong mahalagang bagay. Isang titulo ng lupa na hindi niya alam. Isang lumang alahas ng kanyang ina. Binuksan niya ang bowl. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Sa loob, puro mga lumang gamit, mga kupas na litrato, mga damit na kinain na ng panahon, at isang maliit na kahon. Kinuha niya ang kahon. Sa loob nito, puro mga lumang kwaderno at sulat. Binuklat niya ang isa sa mga kwaderno. Puro mga listahan ng mga supplier, mga formula ng pagtimpla ng lambanog, mga tala ng utang ng mga suki. Walang halaga. May isang sobre na nahulog mula sa pagitan ng mga pahina. Galing ito sa isang law firm, at sa letterhead, nakasulat ang pangalan ng isang korporasyon, Villena Corp. Pinagkunutan niya ito ng noo. Bakit may sulat ang kanyang ama mula sa kumpanya ni Ricardo? Tiningnan niya ang petsa. 5 taon na ang nakalipas, ilang buwan bago ito atakihin sa puso. Dahil sa pagmamadali, hindi na niya ito binasa. Itinabi niya ito sa ibabaw ng mesa, iniisip na babalikan na lang mamaya. Ang mahalaga ngayon ay makahanap ng pera.
Sa huli, wala siyang nakitang kahit anong makakatulong. Isinara niya ang bowl, ang pag-asa ay napalitan ng mas matinding desperasyon. May isang bagay na lang siyang natitirang pag-aari na may kaunting halaga. Ang lumang tricycle ng kanyang ama. Ito na lang ang nag-iisang sasakyan niya, ang katulong niya sa pagde-deliver. Ngunit higit pa roon, ito ang huling alaala ng masasayang araw nila ng kanyang ama, noong namamasyal sila pagkatapos magbenta. Masakit sa dibdib, ngunit wala siyang pagpipilian. Dinala niya ito sa isang buy and sell shop. Ang perang nakuha niya ay kakarampot lang, ngunit mas mabuti na ito kaysa sa wala. Isinilid niya ito sa kanyang bulsa. Ang pakiramdam ay parang ipinagbenta na rin niya ang isang piraso ng kanyang pagkatao. Habang naglalakad, dala ang bigat ng kanyang mga problema, isa lang ang naiisip niyang makakapagpagaan ng kanyang loob. Si Ara. Kailangan niyang makita si Ara. Hindi para manghingi ng tulong, kundi para lang masilayan ito. Para maalala na mayroon pa ring kabutihan at ganda sa mundo. At siguro, para subukang humingi ng tawad sa pagiging direkta niya noong huli silang mag-usap. Nang gabing iyon, tinahak niya ang daan patungo sa apartment ni Ara. Bumili siya ng isang maliit na baukwet ng baby's breath mula sa isang naglalako sa bangketa. Simple lang. Mura lang. Ngunit mula sa puso. Nakatayo siya sa kabilang kalsada, nag-iipon ng lakas ng loob. Tumingala siya sa bintana ng apartment ni Ara. Madilim. Wala pa siguro ito. Maghihintay siya. Ilang minuto siyang naghintay, ang maliit na baukwet ay hawak-hawak. Bawat segundong lumilipas, mas lalo siyang kinakabahan. Paano kung magalit ito? Paano kung ipagtabuyan siya? Bigla, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng apartment. Isang mamahaling itim na sedan. Bumukas ang pinto sa passenger side. At mula roon, bumaba si Ara. Maayos ang kanyang pananamit. Maayos ang kanyang buhok. Ngunit may lungkot sa kanyang mga mata, isang lungkot na hindi maitago ng pilit niyang ngiti nang lumingon siya sa driver. Bumaba rin mula sa driver's seat si Ricardo Villena. Napatago si Marco sa likod ng isang puno, ang puso niya ay parang pinipiga. Salamat sa hapunan, sir, narinig niyang sabi ni Ara. It's the least I can do after what happened, sagot ni Ricardo, ang boses ay puno ng peking sinseridad. I already talked to Katrina. It won't happen again. Just focus on your work, okay? I'm here to support you. Isang pangako. Isang pangako ng paasa. Tumango lang si Ara. Nagpaalam ito at pumasok sa loob ng building. Pinanood ito ni Ricardo hanggang sa makapasok bago siya sumakay muli sa kanyang kotse at mabilis na umalis. Naiwan si Marco na nakatayo sa dilim. Tiningnan niya ang maliit na baukwet sa kanyang kamay. Ang simpleng alay niya ay naging katawa-tawa. Paano ito makikipagkumpetensya sa isang mamahaling hapunan at mga matatamis na salita mula sa isang bilyonaryo? Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa isang basurahan sa kanto. Itinapon niya roon ang mga bulaklak. Kasama nito, itinapon na rin niya ang kakarampot na pag-asa na namuo sa kanyang dibdib. Bumalik siya sa kanyang distillery, ang pakiramdam ay mas mabigat pa kaysa dati. Umupo siya sa lumang silya at napatingin sa sulat na galing sa Villena Corp. Na nakapatong pa rin sa mesa. Wala sa sarili, kinuha niya ito at binuksan. Habang binabasa niya ang mga legal na terminolohiya, isang pangungusap ang kumuha ng kanyang atensyon. Regarding the hostile takeover bid for your company, De La Cruz Distillery. Hindi niya ito naintindihan. Anong hostile takeover? Ang alam niya ay nalugi ang kanyang ama dahil sa maling pamamalakad. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Hello, is this Marco de la Cruz? Tanong ng isang boses ng lalaki. Ako nga. Tumatawag ako para i-follow up ang offer namin. Interesado pa ba kayong ibenta ang inyong distillery? May isang investor na handang bilhin ito ng buo. Cash basis. Para matapos na ang problema niyo sa utang. Napukaw ang interes ni Marco. Sino? Sinong investor? Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya bago sumagot ang lalaki. He wants to remain anonymous for now. Pero ang masasabi ko lang, ang apelyido niya ay Villena.
Ang text message na iyon ay hindi nagbigay ng kapayapaan kay Ara. Bagkus, ito ay naging isang tinik na bumaon ng malalim sa kanyang isipan. Alam ko ang ginagawa ni Ricardo. Mag-iingat ka. Sino iyon? At ano ang ginagawa ni Ricardo? Ang bawat kabaitan na ipinapakita sa kanya ni Ricardo sa mga sumunod na araw ay hindi na nakakakilig. Ito'y nakakabagabag. Ang bawat ngiti ay tila may tinatagong anino. Ang kanyang mga mata, na dati ihinahangaan niya, ngayon ay tila may itinatagong kalkulasyon. Ang babala ni Marco, ang sampal ni Katrina, at ang misteryosong text, lahat ay nagsasama-sama, bumubuo ng isang malaking tandang pananong sa kanyang isip. Hindi na niya kayang magpanggap na walang nangyari. Kailangan niya ng kasagutan. Kinabukasan, nag-ipon siya ng lakas ng loob. Habang nagtitimpla ng kape para kay Ricardo, isang desperadong plano ang nabuo sa kanyang isipan. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit kailangan niyang gawin ito. Pumasok siya sa opisina ni Ricardo. "Sir, eto na po ang kape ninyo," sabi niya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. "Salamat, Ara," sabi ni Ricardo, hindi inaalis ang tingin sa kanyang computer. Habang inilalapag ni Ara ang tasa sa mesa, sinadya niyang matapilo. Ang mainit na kape ay tumapon sa mga papel sa mesa at sa manggas ng mamahaling suit ni Ricardo. "Oh my God! Sir!" "Sorry po," sigaw ni Ara, ang pagkataranta ay kalahating totoo, kalahating peke. "Aray!" Mainit, napatayong sabi ni Ricardo, pinapagpagan ang kanyang braso. "It's okay, Ara, it's okay. Aksidente lang." "Nako, sir, sorry po talaga. Tulungan ko po kayong linisin." "Wag na, ako na. Kumuha ka na lang ng tissue sa pantry." "Bilisan mo," utos ni Ricardo, nagmamadaling pumasok sa kanyang pribadong banyo sa loob ng opisina. Ito na ang pagkakataon niya. Habang si Ricardo ay nasa banyo, mabilis na lumapit si Ara sa computer nito. Naka-unlock. Ilang segundo lang ang meron siya. Mabilis niyang isinaksak ang isang maliit na USB drive na palagi niyang dala. Kumukopya siya ng ilang temporary files, kahit ano, bago bumalik sa kanyang mesa na dala ang isang kahon ng tissue, ang puso niya ay dumadagundong. Nang gabing iyon, sa kanyang apartment, hindi siya makatulog. Binuksan niya ang kanyang laptop at sinuri ang mga file na kanyang nakopya. Karamihan ay basura. Ngunit may isang log file na naglalaman ng mga kamakailang na access na dokumento. Hinanap niya ang code ng folder na kinuha niya sa archives. Nakita niya. At sa tabi nito, ang tunay na pangalan ng proyekto, Project, Small Scale Competitor Acquisition, Phase 2. Hindi ito personal na memento. Ito ay trabaho. Nagsinungaling siya. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Bakit siya nagsinungaling? Ano ang nasa folder na iyon? Bumalik siya sa sistema ng kumpanya gamit ang kanyang access. Ngayon alam na niya kung ano ang hahanapin. Inilagay niya ang pangalan ng proyekto sa search bar. Lumabas ang ilang mga file, ngunit isa ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang file na mas lumapa, nakalock at naka-encrypt. Ang pangalan ng file, Project, Lambanog. Parang may kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Lambanog. Ang alak na ibinebenta ni Marco. Hindi. Impossible. Nagkataon lang siguro. Sinubukan niyang buksan ang file. Humihingi ito ng password. Sinubukan niya ang lahat. Ang pangalan ni Ricardo. Ang kaarawan niya. Ang pangalan ni Katrina. Villena Corp. Lahat ay mali. Lumipas ang mga oras. Madaling araw na. Ang kanyang mga mata ay pagod na, ngunit hindi siya sumuko. Ano ang password? Ano ang isang bagay na mahalaga kay Ricardo? Isang bagay na arugante na tulad niya. Sinubukan niya ang isang huling kombinasyon. Villena Legacy. Password accepted. Bumukas ang file. Ang kanyang nakita ay hindi isang simpleng dokumento. Ito ay isang detalyadong plano. Isang blueprint para sa isang hostile takeover. Mga pangalan ng maliliit na distillery sa Quezon Province. Mga financial analysis. Mga estratehiya kung paano sila lulumpuhin sa pamamagitan ng pagmamanipula sa mga supplier
pagbili ng kanilang mga utang, at pag-atake sa kanilang reputasyon. Ito ay isang corporate hit list. At si Ricardo ang berdugo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nag-scroll siya sa listahan ng mga target na kumpanya. Mga pangalang hindi niya kilala. Mga pangarap na sinira ni Ricardo para sa sarili nitong kapakanan. At sa dulo ng listahan, sa ilalim ng kategoryang successfully acquired dissolved, year 2020, isang pangalan ang tumalon mula sa screen at sumaksak sa kanyang puso. De la Cruz Distillery. Hindi siya makahinga. Biglang nag-flashback sa kanyang isipan ang lahat. Ang kwento ni Marco tungkol sa kanyang ama. Ang distillery na pamana nito. Ang mga utang na pilit niyang binabayaran. Ang tawag na natanggap ni Marco mula sa isang key anonymous investor na may apelyido. Villena. Lahat ay konektado. Hindi lang siya nagsinungaling. Hindi lang siya mapanlinlang. Si Ricardo Villena, ang lalaking hinahangaan niya, ang lalaking pinangarap niya, ang siya palang dahilan ng paghihirap ng pamilya ni Marco. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang ama nito. Napahawak si Ara sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang sigaw. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi, tumutulo sa keyboard ng laptop. Ang sakit. Ang galit. Ang takot. Lahat ay naghahalo-halo sa kanyang dibdib. Bigla, sa gitna ng katahimikan ng kanyang apartment, isang tunog ang halos magpatalon sa kanya sa kinaupuan. Nagriring ang kanyang cellphone. Tumingin siya sa screen. Ang liwanag nito ay tila isang nakakasilaw na insulto. Nanginginig, tiningnan niya kung sino ang tumatawag. Ang pangalan sa screen ay tila isang hatol. Sir Ricardo calling. Ang walang tigil na pagring ng cellphone ni Ara ay parang isang alarmang pumuputok sa loob ng kanyang bungo. Bawat tunog ay isang paalala ng halimaw na nagkukubli sa likod ng isang pamilyar at hinahangaang mukha. Hindi niya ito sinagot. Hinayaan niyang magring ito nang magring hanggang sa mamatay sa sarili nitong katahimikan. Ngunit ang katahimikan na pumalit ay mas nakakabingi. Mas nakakatakot. Nakatitig lang siya sa screen ng kanyang laptop, sa pangalan ng distillerya ni Marco, sa listahan ng mga buhay na sinira ni Ricardo. Ang galit ay nagsisimulang mapalitan ng isang mas malakas na emosyon, takot. Isang malamig, gumagapang na takot. Kung nagawa ito ni Ricardo sa ibang tao, ano ang kaya niyang gawin sa kanya ngayong alam na niya ang sikreto nito? Kinabukasan, pumasok si Ara sa trabaho na parang isang kaluluwang ligaw. Ang bawat sulok ng opisina na dati nagbibigay sa kanya ng inspirasyon ay ngayon ay tila mga pader ng isang kulungan. Sinubukan niyang umaktong normal, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Lumapit si Ricardo sa kanyang mesa. Ngumiti ito, ang pamilyar na ngiti na dati nagpapatibok ng kanyang puso, ngunit ngayon ay nagpapadala ng yelo sa kanyang mga ugat. Ara, are you okay? Malambing na tanong nito. I called you last night. Hindi mo sinasagot. Nag-alala ako. Ang mga salita ay mabait, ngunit ang mga mata nito ay iba. Malamig. Mapanuri. Tila ba sinusukat siya, hinahanap ang anumang bitak sa kanyang pagkukunwari. Pasensya na po, sir, nautal niyang sagot, hindi makatingin ng diretsyo. Nakatulog po ako ng maaga. Pagod lang po siguro. I see, sabi ni Ricardo, ang ngiti ay hindi nawawala. Magpahinga ka. I need you at your best, see. Ang simpleng pangungusap na iyon ay hindi na isang papuri. Ito'y isang babala. Buong araw, pakiramdam ni Ara ay may mga matang nakamasid sa kanya. Bawat pag-uusap ng mga katrabaho ay tila tungkol sa kanya. Bawat pagdaan ni Ricardo sa kanyang likuran ay nagpapanindig ng kanyang mga balahibo. Nang oras na ng uwian, mabilis siyang nagligpit ng gamit. Kailangan niyang makaalis doon. Kailangan niya ng hangin. Habang naglalakad siya papalabas ng gusali, sinubukan niyang pakalmahin ang sarili. Praning ka lang, Ara. Praning ka lang. Ngunit habang naghihintay siya ng masasakyan, napansin niya ang isang lalaki sa kabilang kalsada. Nakatayo lang ito, nakasuot ng ordinaryong polo shirt at maong. Walang kakaiba. Ngunit nakatingin ito sa direksyon niya. Nag-iwas siya ng tingin at sumakay sa unang jeep na dumaan. Habang umaandar ang sasakyan, sumilip siya ulit. Ang lalaki ay nakatingin pa rin.
Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Hindi ito paranoia. Totoo ito. Pagbaba niya sa kanto ng kanyang apartment, naglakad siya ng mabilis, halos takbuhin na niya. Lumingon siya sa kanyang likuran. Sa di kalayuan ang lalaki. Naglalakad din, hindi nagmamadali, ngunit hindi rin nagpapahuli. Pinapasok niya ang gate at mabilis na isinara. Kumaripas siya ng takbo paakyat sa kanyang unit, ang susi ay nanginginig sa kanyang kamay. Halos hindi niya ito maipasok sa seradura. Nang sa wakas ay bumukas, pumasok siya at mabilis na nilock ang pinto, isinara ang lahat ng bintana, at ibinaba ang lahat ng kortina. Sumandal siya sa pinto, ang kanyang paghinga ay habol-habol. Pinapakinggan niya ang bawat tunog sa labas. May mga yabag ba? May kumakatok ba? Wala. Ngunit alam niya na. Hindi na siya ligtas dito. Ang apartment na ito, na simbolo ng kanyang kalayaan, ay naging isang kulungan. Desisyon. Kailangan niyang gumawa ng desisyon. Mabilis siyang kumilos. Kinuha niya ang USB drive mula sa kanyang laptop. Ito ang ebidensya. Ito ang kanyang buhay. At ito rin ang maaaring maging dahilan ng kanyang kamatayan. Kumuha siya ng isang backpack. Walang pag-aayos, walang pag-iisip. Ipinasok niya ang laptop, ang USB, ang kanyang wallet, at ilang damit. Ang mga mamahaling sapatos na pinag-ipunan niya, ang mga magagandang damit na binili niya para magpa-impress, lahat ay naiwan. Hindi na iyon mahalaga. Tumingin siya sa paligid ng kanyang apartment, ang lahat ng pinaghirapan niya. Ngayon ay kailangan niyang iwanan. Saan siya pupunta? Wala siyang pamilya sa Maynila. Ang mga kaibigan niya ay katrabaho din niya. Isa lang ang pangalan na pumasok sa kanyang isip. Isang lugar kung saan sa tingin niya ay hindi siya unang hahanapin. Marco. Nagsuot siya ng isang lumang jacket na may hood at isang face mask, hinintay niya ang hating gabi. Nang sigurado siyang tahimik na ang paligid, dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang apartment na parang isang magnanakaw sa sarili niyang buhay. Naglakad siya sa madidilim na kalye patungo sa terminal ng bus. Bawat anino ay tila isang banta. Bawat tunog ng sasakyan ay nagpapakaba sa kanya. Sa wakas, nakasakay siya sa isang bus na papuntang Quezon. Habang umaandar ang bus palayo sa kumikinang ngunit mapanlinlang na mga ilaw ng Maynila, nakasandal lang si Ara sa bintana, ang kanyang mga mata ay nakapikit ngunit ang isip ay gising na gising. Ang bawat kilometrong nilalakbay niya ay paglayo sa panganib, ngunit paglapit din sa isang katotohanang kailangan niyang harapin. Kailangan niyang sabihin kay Marco ang lahat. Madaling araw na nang makarating siya sa probinsya. Ang hangin ay sariwa, malayo sa usok ng syudad. Sumakay siya ng tricycle at ibinigay ang direksyon sa distilleria ng mga De La Cruz, isang lugar na nahanap niya lang sa internet. Huminto ang tricycle sa harap ng isang lumang gate. Sa likod nito, isang bahay at isang katabing istruktura na mukhang bodega. Tahimik. Madilim. Tanging isang bumbilya sa labas ng bahay ang nagbibigay ng liwanag. Nanginginig siyang lumapit sa pinto. Nag-alinlangan siya sandali. Anong sasabihin niya? Paano niya sisimulan? Huminga siya ng malalim at kumatok. Isang beses. 2 beses. Matapos ang ilang sandali, narinig niya ang mga yabag sa loob. Bumukas ang pinto. Si Marco. Nagulat ito, halata ang pagkalito sa inaantok pa nitong mga mata nang makita siya. Nakatayo sa harap niya, gusot ang buhok, dala ang isang backpack, mukhang pagod at takot na takot. Ara. Hindi na nakapagsalita si Ara. Ang lakas na pinagkunan niya para makarating dito ay biglang nawala. Nagsimula na lang tumulo ang kanyang mga luha. Bubuksan na sana ni Marco ang kanyang bibig para magsalita pa, ngunit sa dulo ng kalsada, sa ilalim ng kadiliman, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Walang ingay na pinatay ang makina nito. At pagkatapos, pinatay din nito ang mga ilaw na tila nagiging isang anino na nag-aabang. Ara. Ang pangalan niya ay lumabas sa bibig ni Marco na parang isang tanong na hindi niya alam kung paano sisimulan. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi ang formal at laging maayos na si Isabela Reyes mula sa Villena Corporation. Ang nasa harap niya ay si Ara, ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay namumugto sa pag-iyak, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot.
Walang pag-aalinlangan, hinila siya ni Marco papasok at mabilis na isinara ang pinto. Pumasok ka. Anong nangyari? Bakit ka nandito? Sunod-sunod niyang tanong. Hindi makasagot si Ara. Ang mga salita ay ayaw lumabas. Tanging mga hikbi lang ang kumakawala sa kanya, mga hikbing puno ng pagod at takot. Dinala siya ni Marco sa isang upuan. Kumuha siya ng isang basong tubig at inabot ito sa kanya. Huminahon ka muna, mahinahon niyang sabi. Inumin mo to. Nanginginig na hinawakan ni Ara ang baso at uminom. Matapos ang ilang sandali, tila bahagyang kumalma ang kanyang paghinga. Tumingin siya kay Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at desperasyon. Marco. Patawarin mo ako, simula niya, ang boses ay basag. Bakit ka humihingi ng tawad? Anong nangyari, Ara? At doon, bumuhos ang lahat. Kinuwento ni Ara ang bawat detalye, ang folder, ang pagsisinungaling ni Ricardo, ang kanyang pagdududa, ang pagkuha niya ng files, at ang natuklasan niyang i-project, Lambanog. Habang nagsasalita si Ara, ang ekspresyon sa mukha ni Marco ay dahan-dahang nagbago. Mula sa pagkalito, naging pagkabigla. Nang banggitin ni Ara ang pangalan ng kanilang distillerya, nanlamig ang buong katawan ni Marco. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan, ang sulat mula sa Villena Corp, ang tawag ng anonymous investor, ang biglaang pagkamatay ng kanyang ama. Siya. Bulong ni Marco, ang kanyang mga kamao ay napakuyom. Siya ang dahilan. Patawarin mo ako, Marco. Kung hindi dahil sa katangahan ko di. Umiiyak na sabi ni Ara. Hindi ko alam. Maniwala ka sa akin. Hindi mo kasalanan to, sabi ni Marco, hinawakan ang nanginginig na balikat ni Ara. Sa sandaling iyon, ang galit niya kay Ricardo ay nahigitan ng pag-aalala para kay Ara. Ginago ka niya. Ginago niya tayong lahat. Inilabas ni Ara ang ATV drive mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Marco. Nandyan ang lahat, Marco. Ang ebidensya. Nang hawakan ni Marco ang maliit na piraso ng plastik, pakiramdam niya ay hawak niya ang isang bomba na sasabog anumang oras. At sumabog nga ito. Kalabog. 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 Isang malakas at marahas na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Napatalon sa gulat ang dalawa. Nagkatinginan sila, ang mga mata ay parehong nanlalaki sa takot. Mabilis na itinago ni Marco si Ara sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Sino yan? Police 2. Buksan niyo ang pinto. Walang nagawa si Marco kundi buksan ito. Bumungad sa kanila ang dalawang pulis na nakauniporme at isang lalaking naka-business suit, ang mukha ay malamig at walang emosyon. Good morning, bati ng lalaking nakasuit, na tila ba isa lang itong ordinaryong umaga. Nandito kami para kay Miss Isabela Reyes. May warrant of arrest para sa kanya para sa kasong corporate espionage at theft of intellectual property. Ano? Gawa-gawa niyo lang yan, sigaw ni Marco. Hindi totoo yan, umiiyak na sabi ni Ara mula sa likuran ni Marco. Inilabas ng abogado ang mga papel. Ang lahat ng ebidensya ay naipresenta na. NP Villena has filed a formal complaint. Habang nagaganap ang komosyon, isa pang lalaki ang lumitaw mula sa dilim. Hindi siya pulis. Naka-polo shirt lang siya at may dalang mga papel at martilyo. Walang imik, lumapit ito sa katabing pinto, ang pinto ng distillerya. Napansin ito ni Marco. Teka, anong ginagawa mo? Hindi sumagot ang lalaki. Kumuha ito ng isang malaking papel mula sa kanyang folder at ipinako ito sa pinto ng distillerya. Malinaw na nakasulat sa malalaking letra. Notice of foreclosure, property to be seized. Ang atensyon ni Marco ay nabiyak. Sa isang banda, nakikita niya ang mga pulis na papalapit na kay Ara. Sa kabilang banda, nakikita niya ang formal na hatol sa kabuhayan ng kanyang pamilya. Huwag niyong hawakan yan, sigaw niya, akmang haharangin ang lalaking nagpako, ngunit pinigilan siya ng isang pulis. Miss Reyes, sumama na po kayo sa amin. Marco, sigaw ni Ara, habang dahan-dahan siyang nilalapitan ng isang babaeng pulis na may hawak na posas. Nawala ang lahat. Sa isang iglap, ang babaeng minamahal niya, kinukuha sa harap niya.
Ang pamana ng kanyang ama nilalagyan ng selyo ng kabiguan. Wala siyang magawa. Wala siyang kapangyarihan. Wala siyang pera. Pinusasan si Ara. Habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulis, nagtama ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Ara ay puno ng takot at paghingi ng tawad. Ang mga mata ni Marco ay puno ng galit, kawalan ng pag-asa, at isang durog na puso. Umalis ang mga sasakyan. Ang tanging naiwan ay si Marco, nakatayo sa labas ng kanyang tahanan, at ang katahimikan. Isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa lahat ng sigaw kanina. Tinitigan niya ang papel na nakapako sa pinto ng kanyang distillery. Ang huling pako sa kabaong ng mga pangarap ng kanyang ama. Napaupo siya sa lupa, ang lakas ay tuluyang nawala sa kanyang mga tuhod. Iniyuko niya ang kanyang ulo at sumigaw. Isang sigaw na walang tunog. Isang sigaw ng purong dalamhati. Matapos ang ilang sandali, sa gitna ng kanyang pagluluksa, pinilit niyang tumayo. Pumasok siya sa loob ng bahay, ang mga mata ay manhid. Ang lahat ay magulo. Ang kanyang paningin ay napadako sa lumang bowl ng kanyang ama. At sa ibabaw ng mesa sa tabi nito, naroon ang sulat. Ang sulat mula sa Villena Corp. Na hindi niya binigyan ng pansin. Kinuha niya ito. Sa pagkakataong ito, binasa niya ang bawat salita. Hindi ito isang simpleng legal na sulat. Habang binabasa niya, nanindig ang kanyang mga balahibo. Ito ay isang draft. Isang hindi na ipadalang liham. Ang sulat kamay ng kanyang ama. Ito ay para sa isang kaibigan, ikinukwento ang lahat, ang panloloko ni Ricardo Villena, ang panggigipit, ang mga banta. Ikinuwento nito kung paano siya dahan-dahang sinira ng isang taong pinagkatiwalaan niya. At sa huling talata, nakasulat, hindi ko na kaya, kumpare. Pinipilit niya akong isuko ang lahat. Kung hindi, sisirain niya hindi lang ako, kundi ang kinabukasan ng anak ko. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Paalam. Hindi ito sulat ng negosyo. Ito ay isang suicide note. Hinawakan ni Marco ang papel, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. Ang laro ni Ricardo ay hindi pa tapos. Hindi ito sulat ng pagsuko. Ito ay isang testamento. At ito ang kanyang huling alas. Ang papel na hawak ni Marco ay hindi na lang isang simpleng sulat. Ito ay naging isang sandata. Ang mga salita ng kanyang ama, na isinulat sa gitna ng desperasyon, ay siya na ngayong pinagmumulan ng kanyang lakas. Ang kalungkutan ay naroon pa rin, isang malalim na sugat, ngunit ngayon ay may kasama na itong nag-aapoy na apoy ng determinasyon. Wala nang oras para sa pagluluksa. Kailangan niyang ilabas si Ara. Ginamit ni Marco ang lahat ng natitira niyang pera, ang kakarampot na pinagbentahan ng tricycle ng kanyang ama, ang barya-baryang ipon niya sa ilalim ng kama, para makahanap ng isang disenteng abogado sa probinsya. Hindi ito isang sikat na abogado, ngunit isa itong matandang tapat sa kanyang serbisyo. Malakas ang kaso nila, iho, sabi ni Atty. Romero matapos suriin ang mga dokumento. Hawak nila ang lahat, ang testimonya ng CE, ang mga log file na nagpapatunay na pumasok si Miss Reyes sa archives ng walang pahintulot. Pero inosente siya, git ni Marco. Inutusan lang siya. Tinakot. Huminga ng malalim ang abogado. Madaling sabihin yan, Marco. Pero mahirap patunayan sa korte. Word against word. Ang salita ng isang hamak na sekretarya laban sa salita ng isang respetadong bilyonaryo. Inilabas ni Marco ang dalawang bagay mula sa kanyang bag, ang ATV drive na bigay ni Ara, at ang sulat ng kanyang ama. Paano po kung mayroon tayong higit pa sa salita? Sinaksak ng abogado ang USB sa kanyang laptop. Binuksan niya ang key project, lambanog. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nag-scroll siya sa mga dokumento. Pagkatapos, binasa niya ang sulat ng ama ni Marco. Ilang ulit. Tumahimik ang abogado ng matagal. Tumingin siya kay Marco at sa unang pagkakataon, nakita ni Marco ang isang kislap ng pag-asa sa mga mata nito. Ito binabago nito ang lahat. Maaari natin itong gamitin para makapagpiyansa siya. Ngunit kailangan pa natin ng mas matibay na ebidensya para kontrahin ang kaso. Habang inaayos nila ang piyansa, isang bagay ang bumabagabag sa isip ni Marco. Ang misteryosong text message na natanggap ni Ara.
Alam ko ang ginagawa ni Ricardo. Mag-iingat ka. Kung sino man ang nagpadala noon, kakampi nila. Gamit ang cellphone ni Ara, na naiwan sa bahay niya sa gitna ng kaguluhan, tinawagan ni Marco ang numero. Ilang ring bago ito sagutin. Hello, isang boses ng lalaki ang sumagot, halatang nag-aalangan. Sino to? Tanong ni Marco. Ikaw ba ang nag-text kay Ara? Natahimik ang kabilang linya. Sino ka? Nasaan si Ara? Kaibigan niya ako. Naaresto siya. Kailangan namin ng tulong mo. Kung sino ka man, alam kong alam mo ang katotohanan. Isang mahabang katahimikan. Narinig ni Marco ang isang malalim na pagbuntong hininga. Magkita tayo. Pero hindi sa telepono. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop sa Maynila. Ang lalaki ay si Mang Leo, isang matandang accountant na matagal nang nagtrabaho sa Velena Corp. At isa rin sa mga biktima ng key corporate restructuring ni Ricardo. Matagal ko nang alam ang mga kalokohan niya, kwento ni Mang Leo, ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang tasa ng kape. Marami siyang sinirang buhay. Tinanggal niya ako dahil masyado na raw akong maraming alam. Ang kaso ng tatay mo, Marco, isa lang yon sa marami. Pero wala akong lakas ng loob na lumaban. Matanda na ako. May pamilya. Pero ngayon, handa na po kayong tumulong, tanong ni Marco. Tumango si Mang Leo. Nang makita ko ang ginawa niya kay Ara, isang batang puno ng pangarap, hindi na kaya ng konsensya ko. I will testify. At mayroon pa akong mga kopya ng ilang dokumento na magpapatunay sa mga transaksyon niya. Sa tulong ng testimonya ni Mang Leo at ng sulat ng ama ni Marco, nagtagumpay si Atty. Romero na mapayagan ang piyansa. Ang pagkikita muli ni Ara at Marco sa labas ng presinto ay puno ng emosyon. Walang salitang namutawi. Niyakap lang ni Marco si Ara ng mahigpit habang umiiyak ito sa kanyang dibdib. Ang yakap na iyon ay hindi lang yakap ng magkaibigan. Ito ay yakap ng dalawang taong dumaan sa impyerno at muling nagkita. Akala ko hindi na kita makikita, hikbi ni Ara. Nandito na ako, bulong ni Marco. Lalaban tayo. Magkasama. Pumunta sila sa isang maliit na apartment na inupahan ni Atty. Romero, isang ligtas na lugar kung saan sila maaaring magplano. Habang pinag-aaralan nilang tatlo ang mga ebidensya, ang AFC, ang sulat, at ang mga dokumento ni Mang Leo, isang hindi inaasahang tawag ang dumating sa cellphone ni Ara. Isang babae. Ara, sabi ng boses sa kabilang linya. Pamilyar ito. Malamig. Puno ng otoridad. Si Katrina Gonzales. Anong kailangan mo? Matapang na tanong ni Ara. Narinig ko ang nangyari. Nakalabas ka na raw, sabi ni Katrina. Alam ko na ngayon na nagsinungaling sa akin si Ricky. Ginamit ka lang niya. At ginamit niya rin ako. Nagkaroon ng pait sa boses ni Katrina. Iniwan niya ako, Ara. Matapos kong gawin ang lahat para sa kanya, itinapon niya lang ako na parang basura para sa isang bago at mas batang modelo. Natahimik si Ara. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Gusto kong bumagsak siya, nagpatuloy si Katrina, ang boses ay puno na ngayon ng purong galit. Gusto kong makita siyang nawawala ang lahat ng pinaghirapan niya. Katulad ng ginawa niya sa akin. Paano kami makakasiguro na mapagkakatiwalaan ka namin, tanong ni Ara. Dahil mayroon ako nang wala kayo. Mayroon akong insurance policy na itinago ko para sa araw na tulad nito. Ano iyon? Magkita tayo. Dadalhin ko. Nagkita sila sa isang parking lot ng isang mall. Lumabas si Katrina mula sa kanyang mamahaling kotse, suot ang malalaking sunglasses na tila itinatago ang kanyang pagod na mga mata. Wala na ang dating tapang at yabang. Napalitan ito ng isang malamig na determinasyon. Walang paligoy-ligoy, inabot niya kay Ara ang isang maliit na susi. Isang susi sa isang safety deposit box. Nasa loob niyan ang isang hard drive, sabi ni Katrina. Naglalaman iyan ng mga recording. Mga pag-uusap namin ni Ricky. Mga pag-uusap kung saan inaamin niya ang lahat, ang pag-frame up niya sa'yo, ang ginawa niya sa pamilya mo, Marco. Lahat. Ito ang alas ko. At ngayon, ibinibigay ko sa inyo. Tiningnan niya si Ara. Wasakin mo siya.
Tumalikod si Katrina at sumakay sa kanyang kotse. Bago ito umalis, ibinaba nito ang bintana. Ara, tawag niya. Sorry. At pagkatapos ay umalis na ito, iniwan si Ara at Marco na hawak ang susi, ang huling piyesa na bubuo sa kanilang puzzle. Ang huling alas na wawasak sa imperyo ng kasinungalingan ni Ricardo Villena. Ang Grand Ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga nagkikislapang ilaw at mga taong may matataas na posisyon sa lipunan. Mga mamamahayag na may dalang kamera, mga maimpluwensyang negosyante, mga politiko. Lahat ay naroon para sa isang malaking okasyon, ang paglulunsad ng bagong produkto ng Villena Corporation. Ito ang gabi ng koronasyon ni Ricardo Villena. Sa entablado, sa ilalim ng maliwanag na spotlight, nakatayo si Ricardo. Ang kanyang mamahaling suit ay perpekto, ang kanyang ngiti ay nakakasilaw. Nagsasalita siya ng may kumpiyansa at karisma, binibigkas ang mga salita tungkol sa integridad, pagbabago at tagumpay. Ang bawat salita ay kasinungalingan, ngunit ang mga manonood ay pumapalakpak, nabibighani sa kanyang palabas. Ang tagumpay ng Villena Corporation ay hindi lang tagumpay ko, sabi niya, ang kanyang boses ay umaalingaw sa buong ballroom. Ito ay tagumpay ng bawat Pilipinong nangangarap at nagsusumikap. Sa gitna ng kanyang talumpati, biglang bumukas ng malakas ang malaking pinto sa likuran ng ballroom. Lahat ng atensyon ay napunta roon. Mula sa dilim, dalawang figura ang lumitaw. Isang babae at isang lalaki. Simple lang ang kanilang kasuotan, walang kislap, walang karangyaan. Ngunit ang kanilang paglakad ay may bigat at determinasyon. Si Ara at si Marco. Natigil sa pagsasalita si Ricardo. Ang kanyang ngiti ay bahagyang natigilan nang makita niya sila. Ang mga bulungan ay nagsimula sa mga manonood. Ang mga kamera ay mabilis na bumaling sa dalawang hindi inaasahang bisita. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ng security na sumubok humarang sa kanila. May imbitasyon kami, kalmadong sagot ni Ara. Ang kanyang boses ay matatag, walang bakas ng dating takot. Itinaas niya ang kanyang kamay. Hawak niya ang isang mikropono. Sa tabi niya, si Mang Leo, ang dating accountant, ay tahimik na lumapit, may dalang laptop. Nagbigay ng senya si Ricardo sa security, isang pahiwatig na hayaan sila, isang aroganting pagkakamali. Akala niya ay kaya niyang kontrolin ang sitwasyon. Naglakad si Ara at Marco patungo sa harap, huminto ilang talampakan mula sa entablado. Lahat ng mata, lahat ng kamera, ay nasa kanila na ngayon. Magandang gabi po sa inyong lahat, simula ni Ara, ang kanyang boses ay malinaw at malakas sa tulong ng mikropono. Patawarin niyo po ang bigla naming pagdating. Ang pangalan ko po ay Isabela Reyes, dating sekretarya ni Ricardo Villena. Tumingin siya ng diretsyo kay Ricardo, na ngayon ay hindi na makangiti. Nandito po kami para magbahagi ng isang kwento. Isang kwento tungkol sa tunay na kahulugan ng tagumpay para kay Villena. Sa senyas ni Ara, isinaksak ni Mang Leo ang laptop sa malaking projector screen sa likod ng entablado. Ang logo ng Villena Corp ay biglang napalitan ng isang imahe ng sulat kamay. Ito po, nagpatuloy si Ara, ay ang sulat na iniwan ng ama ni Marco de la Cruz bago siya pumanaw. Tumingin si Ara kay Marco. Tumango si Marco. Ang aking ama, nagsimulang magsalita si Marco, ang kanyang boses ay nanginginig sa simula ngunit lumalakas sa bawat salita, ay hindi namatay dahil sa maling pamamalakad. Siya ay namatay dahil sa depresyon. Isang depresyon na dulot ng panggigipit at panloloko ng isang taong tinuring niyang kaibigan. Itinuro niya si Ricardo. Ang taong iyan. Nagkagulo ang mga tao. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil. Kasarinungalingan, sigaw ni Ricardo mula sa entablado. Wala kayong patunay. Sigurado ka, malamig na tanong ni Ara. Ipinakita sa screen ang mga dokumento mula sa T-Project, Lambanog. Ang mga plano. Ang mga pangalan ng mga kumpanyang sinira. Ang pangalan ng De La Cruz Distillery. Namutla si Ricardo. Gawa-gawa lang yan. Mga peking dokumento. Peke ba, Jimmy Villena? Tanong ni Ara. Peke rin ba ito? Itinaas niya ang kanyang cellphone na konektado sa sound system. At pagkatapos, pinindot niya ang play. Isang boses ang umalinggaw sa buong ballroom. Boses ni Ricardo. She's more naive than I thought.
Madali lang siyang gamitin para makuha ang folder. Isang pamilyar na boses ng babae ang sumagot. Boses ni Katrina. Anong gagawin mo kapag nalaman niya ang totoo? Ang boses ni Ricardo ulit tumatawa. Ano pa? E di itatapon. Tulad ng ginawa ko sa matandang De La Cruz. A little pressure here, a little threat there, alis din yan. O mamamatay. Either way, panalo ako. Ang buong ballroom ay nabalot ng isang nakakabinging katahimikan. Lahat ng pag-aalinlangan ay nawala. Ang katotohanan sa sariling boses ni Ricardo ay malinaw at brutal. Nakatayo si Ricardo sa entablado, tulala, ang kanyang mukha ay parang isang maskarang nabasag. Tumingin siya sa mga tao, sa mga dati humahanga sa kanya, na ngayon ay nakatingin ng may pagkasuklam at panghusga. Sa gitna ng katahimikan, pumasok ang mga pulis. Kalmado. Tahimik. Umakyat sila sa entablado at dahan-dahang lumapit kay Ricardo. Enmit Ricardo Villena, inaaresto ka namin. Hindi na narinig ni Ara at Marco ang mga sumunod na sinabi. Ang ingay ng mga kamera, ang sigawan ng mga reporter, ang gulat sa mukha ng lahat, ay tila naglaho. Ang tanging nakikita nila ay ang isa't isa. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng pagbagsak ng isang imperyo ng kasinungalingan, nagtagpo ang kanilang mga mata. Tapos na ang laban. Dahan-dahan, iniabot ni Marco ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Ara. Ang kanyang hawak ay mahigpit at mainit. Hindi ito tulad ng pagkakahawak ni Ricardo na puno ng pagnanasa at pag-aari. Ito ay isang hawak ng pasasalamat, ng respeto, at ng isang pagmamahal na nabuo sa gitna ng pagsubok. Sa unang pagkakataon, wala nang pader sa pagitan nila. Wala nang agwat ng yaman o estado sa buhay. Tanging dalawang tao na magkasamang lumaban at nagtagumpay. Ngumiti si Ara, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. At ngumiti rin si Marco pabalik. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng eskandalo ay dahan-dahang humupa, ngunit ang mga epekto nito ay nanatili. Si Ricardo Villena ay napatunayang nagkasala sa maraming kaso, mula sa corporate fraud hanggang sa blackmail. Ang kanyang imperyo ay gumuho, ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng pagkaganid at kasinungalingan. Ngunit malayo sa gulo ng syudad, sa tahimik na probinsya ng Quezon, isang ibang uri ng pagbabago ang nagaganap. Ang dating kinakalawang na gate ng De La Cruz Distillery ay napinturahan na ng sariwang kulay berde. Ang damo sa paligid ay natabasan na, at ang mga pader ng distillerya ay pininturahan ng puti, na nagbibigay dito ng bagong buhay. Sa loob, ang amoy ng lumang kahoy ay nahaluan na ng amoy ng bagong pintura. Si Marco, na nakasuot ng t-shirt na may mga mansa ng pintura, ay nakangiting pinupunasan ang isang malaking tapayan. Sa tabi niya, si Ara, na nakasuot din ng simpleng damit at may pintura sa pisngi, ay abala sa pag-aayos ng mga bote sa isang bagong gawang estante. Wala na ang formal na si Isabela Reyes, ang sekretaryang laging nakablaos at palda. Wala na rin ang problemadong si Marco de la Cruz na laging balisa. Sa kanilang lugar ay dalawang taong masayang nagtatrabaho, magkasama. Marco, tingnan mo, sabi ni Ara, itinuturo ang mga bote na nakadisplay. Hindi ba't mas maganda tingnan kapag malinis at maayos? Lumapit si Marco at sa halip na sa mga bote, tumingin siya kay Ara. Mas maganda ka pa rin tingnan, sabi niya, na may kasamang ngiti. Namula si Ara at mahina siyang pinalo sa braso. Bolero. Magtrabaho ka na nga dyan. Nagtawanan sila. Ang kanilang tawanan ay malaya at totoo, umaalingaw sa loob ng distillerya na kanilang muling binubuhay. Matapos ang kaso, binigyan sila ng korte ng danyos perwisyo mula sa mga ari-arian ni Ricardo. Hindi ito sapat para maging mayaman, ngunit sapat ito para bayaran ang lahat ng utang at para sa isang bagong simula. Ginamit ni Ara ang kanyang kaalaman sa negosyo at marketing para tulungan si Marco. Gumawa siya ng bagong logo, nagdisenyo ng mga bagong label, at gumawa ng isang maliit na online store. Si Marco naman, na may bagong inspirasyon, ay mas pinagbuti pa ang recipe ng lambanog na minana niya sa kanyang ama. Nang hapon na iyon, matapos ang maghapong trabaho, umupo sila sa isang bangkong kahoy sa labas, sa ilalim ng isang puno ng niyog. Pinanood nila ang paglubog ng araw, ang kalangitan ay nagiging kulay kahel at lila. Inabutan ni Marco si Ara ng isang bote ng lambanog. Bago ito, may bagong label.
hindi pamilyar. Ano to? Tanong ni Ara. Buksan mo. Binuksan niya ito at binasa ang nakasulat sa label. Simple lang ang disenyo. Sa gitna, may isang pangalan na nakasulat sa eleganteng script. Isabela. Napatingin si Ara kay Marco, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Para sa'yo yan, mahinang sabi ni Marco. Ang pinakamatamis at pinakamatapang kong timpla. Kasi ganyan ka. Matamis pero matapang. Marco naman ni. Ara, sabi ni Marco, hinawakan ang kanyang kamay. Noong una kitang makita, akala ko anghel ka. Akala ko kailangan mo ng tagapagligtas. Pero mali ako. Ikaw pala ang nagligtas sa akin. Pareho nating iniligtas ang isa't isa, sagot ni Ara, pinipisil ang kamay ni Marco. Tinitigan niya ang bote na may pangalan niya. Naalala niya ang mamahaling ballpen na regalo ni Ricardo, kung paano niya inakala na iyon ang sukatan ng kanyang halaga. Ngayon, hawak niya ang isang bote ng alak na gawa sa pawis, puso at katapatan. At para sa kanya, ito ang pinakamahalagang regalo sa buong mundo. Alam mo, sabi ni Ara, nakatingin sa papalubog na araw. Noon, ang pangarap ko ay magkaroon ng isang magarang kotse, isang malaking bahay, at isang posisyon sa isang malaking kumpanya. Akala ko iyon ang kahulugan ng pagiging mayaman. Tumingin siya kay Marco, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pero ngayon ko lang naramdaman na mayaman talaga ako. Hindi na nila kailangan ng maraming salita. Sa katahimikan, habang magkahawak ang kanilang mga kamay, pinanood nila ang huling sinag ng araw na maglaho. Ang nakaraan ay puno ng sakit at kasinungalingan, ngunit nagbigay daan ito sa isang hinaharap na puno ng katotohanan at pag-asa. Hindi ito ang engkantadong pagtatapos na napapanood sa mga pelikula. Walang malaking kasalan, walang palasyo. Ngunit ito ay totoo. At para sa kanila, sapat na iyon. Hindi ito ang katapusan ng kanilang kwento, kundi ang simula pa lamang. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Marco. Mula sa aming puso dito sa Kilikada Gihi, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang emosyonal na biyahe rin para sa amin. Sina Ara at Marco ay hindi lang mga karakter sa isang kwento, sila ay naging salamin ng mga pangarap, takot, at pag-asang nananahan sa puso nating lahat. Naramdaman namin ang kanilang sakit, ang kanilang kilig, at ang kanilang tagumpay. Sana po ay may isang aral na tumatak sa inyong mga puso. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kinang ng ginto o sa taas ng katungkulan. Ito ay matatagpuan sa katapatan, sa pagdamay sa oras ng kahirapan, at sa tapang na piliin ang tama kahit na mahirap. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali, laging mailiwanag na naghihintay, at ang bawat katapusan ay maaaring maging isang napakagandang simula. Ngayon, kami naman ang gustong makarinig mula sa inyo. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong natutunan? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat mensahe ninyo ay aming binabasa at lubos na pinahahalagahan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Nagmamahal. Kilikada Dize.